mga taong nalalayo sa Kanya'y nawawagli. Bakit di mo subukan ngayon sa Kanya'y lumapit? Siya sa'yo'y naghihintay, walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalig ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Taglay mo may kabiguan, sakit o mga karamdaman, magagawa niyang lunasan. Walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalig ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Isang mabiyaya at mapagpalang umaga po sa lahat ng ating mga kapatid. Welcome back sa ating pong programang Sa Diyos Walang Imposible, ang pang-araw-araw na inyong napakikinggan. Isang programa na sa atin po ay nagdudulot at naghahatid ng panibagong pag-asa, lalo't higit sa mga taong nawawalan at nauubusan na ng pag-asa, sa mga kapatid natin na tila patuloy na pinanghihinaan ng kanilang mga kalooban. Kaya't halina po kayo, Luzon, Visayas at Mindanao, at maging sa iba't ibang panig ng mundo. Narito muli ang inyong lingkod, Pastor Manny E. Dalena. Sa inyo po ay maglilingkod para po sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos na buhay. Glory to God! Bakit di mo subukan ngayon sa Kanya'y lumapit? Siya sa'yo'y Ang ating naghihintay. programmers, 5 minuto makalipas ang ikawalo ng umaga, Philippine Standard Time, mga kapatid. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalig ng lubos. Walang imposible
Kung ipagkanyaya ang ating gawain mga kapatid, huwag pong kalilimutan ibahagi po ang ating pong programa sa inyong mga kakilala, sa inyong mga kapatid, kapamilya, kapuso, kaibigan, kamanggagawa at kalugar, sa lahat ng mga nais ninyong mabahagian ng salita ng Diyos bilang paraan ng ating paglilingkod sa ating pong Panginoon Diyos upang sama-sama po natin maisulong ang kanyang kaharian. Praise God, hallelujah. Araw po tayo ng Miyerkules ngayon mga kapatid, makulimlim pa rin ang panahon at mayroong tinatawag na panakanakang mga pagbuhos ng ulan, kaya ingat po, pusong-puso na naman po ang mga sakit, ubo, sipon, lagnat, rangkaso. Kaya huwag kalilimutan uminom ng vitamin C. Sa Diyos pagtatawarin ka ni Jesus, lumapit sa manalig ng lubos. At ang ating pagsama ngayon ay tungkol sa pagtitiwala sa ating Panginoong Jesus. Pagtitiwala sa ating Panginoong Jesus, ano ang ibig sabihin? Praise God, hallelujah. Tayo po muna ay dumako po muna sa ating pong pambungad na panalangin. Mga kapatid, tayo po ay sama-sama na dumulog muli sa banal na trono ng ating Panginoon Diyos. Hilingin natin na tayo ay gabayan at pangunahan po sa kabuuan ng ating gawain. Ano man po ang inyong mga ginagawa sa mga oras na ito, ay atin po munang iwanan. Praise God. At tayo po ay lumagay sa diwa at presensya ng ating dakilang Diyos na buhay. Glory to God. Hallelujah. Panginoon namin Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, ngayong umaga, muli ay salamat po ng marami sapagkat kami nabiyayaan muli ng isang panibagong umaga, isang panibagong dagdag na araw na amin pong maipaglilingkod sa iyo, Panginoon Diyos, upang minsan pa ay amin pong maluwalhati at maitaas ang iyong dakilang pangalan sa aming kalagitnaan. Pagpalain po ninyo ang gawaing ito at samahan po ninyo kami, gabayan, upang kami o Diyos ay matuto sa mga hiwaga at mensahe ng iyong mga salita upang ang bawat isa sa amin ay patuloy na lumago at umunlad sa aming mga buhay pananampalataya. At ngayong araw na ito, Diyos, inaangkin po naming sama-sama ang kapangyarihan ng iyong salita sa aming buhay, sapagkat tunay nga po ng salita mo ay hindi darating sa amin sa isang simpleng pananalita lamang, kung hindi ito ay mayroong taglay na kapangyarihan at sinusundan po ito ng mga tanda, himala at kababalagan. Kaya naman, Panginoon Diyos, kami po ay nananalig at sumasampalataya na sa aming pakikinig at pag-aaral at pagninilay-nilay ng iyong banal na salita ay mayroong pong magandang mangyayari sa aming buhay ngayong araw na ito. Maraming salamat po. Ako na iyong lingkod, Panginoon, ay mapagpakumbabang lumalapit sa iyo, O God, na humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanan, Panginoon, upang sa gayon makatiyak at makasiguro po kami na walang anumang magiging hadlang at malakit sa aming pong pag-aaral ngayong araw na ito. Salamat po, Diyos. Ang lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Ang bawat isa ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Glory to God. Hallelujah. Glory, glory. Microphone mga kapatid, sagad na sagad na. Sa problema'y humarap para bang wala itong katapusan. Kumusta naman po ang aking audio mga kapatid? Malakas po ba? Dahil meron pong nagsasabi na mahina daw po sa kanila yung sound. Praise God. Alam nyo kung minsan kung mahina po ang sound, minsan ang problema po mga kapatid ay nasa inyong mga cellphone na o kaya ay nasa mga internet connection.
Dahil sa iba po ay malakas po ang dating ng inyong lingkod, ha? Hoy, bago tayo magpatuloy, atin munang batiin ang isang maligayang kaarawan ng ating isang manggagawa na nagdaraos ng kanyang kaarawan sa araw na ito. Sister Ana Bulaag, happy birthday sa iyo, kapatida. Para sa iyo ang awiting ito, birthday song. Hallelujah! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and let's burn tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and let's burn tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ay, binabati natin sa mabigat mapagpalang gabi ang ating kapatid mula po sa Toronto, Canada, Sister Marilu and Brother Israel Quinto. Good evening po sa inyo diyan sa Toronto, Canada, at sa inyong unika ihan na si Chelsea Quinto. At mula naman po sa Alberta, Canada, binabati rin natin ang isang mabigat mapagpalang gabi ang ating kapatid Brother Max and Sister Memia Tapulaw, at gayon din ang inyong mga kasamahan dyan sa inyong tahanan, kina Donna Diana, JR, Maxine at Mia. At mula naman po dito sa Talonuno, binabati natin Nanay Lady Ignacio. Good morning, Nanay. At kay Sister Lorna Gonzalez, gayon din kina Brother Fred at Sister Lori Lopez. Kina Jello at Angel at Sophie Amber. Praise God. At mula naman po sa Doña Josepa Pilar Subdivision, Sister Rose and Brother Romy Tasipit. At gayon din sa inyong anak na si Ruru. Hallelujah! Ano po sa Aristocrat Village, Admiral, binabati natin. Good morning, Sister Ningneng Moreno Ragasa, at kay Chef Francis Ragasa, kay Prisian Manager, at kay Gohan, Luisa Gretz at Peya. At binabati rin natin mula naman po sa Kupang Muntinlupa City, Sister Emmy Garcia at Brother Camilo Garcia, at sa buong pamilya ng mga Garcia, ha? Sa problema'y humaharap, parang wala. Wala naman po sa Woodwing Soldier 4 Cavite, isang mabigat mapagpalang umaga kay Mami Carmen Somido at sa kanyang kabiyak na asawa na si Tatay Nick Somido, at sa inyong apo, ha, praise God, kay Chris Daniel Bayon. Hallelujah! Ano po sa Ligas, Bacoor, Cavite, binabati natin ay sa mabigat mapagpalang umaga, Sister Imelda Diaz. Good morning kina Jonah Ivy at Reds at kay Ray Han. At mula naman po sa Bacoor, Cavite, MC Betchay, good morning. Happy viewing sa Agustin family. From Toronto, Canada naman, binabati natin ang isang mabigat mapagpalang umaga, Sister Rosemary and Brother Gilbert de la Cruz. Good evening po sa inyong mag-asawa at sa inyong mga anak na sina Daryl at Casey. Mula
mula naman po sa Taiwan, binabati natin si Sir Poy Poror Reyes at sa kanyang mga employer. Gayon din sa kanyang mga pamilya na nasa Nueva Ecija, ha? Praise God. At mula naman po sa Pandi, Bulacan, binabati natin ang isang mabigat mapagpalang umaga, Sister Rose Abila. Good morning sa iyong asawa at mga anak at gayon din sa iyong mga kapatid na si Nurbi at Apple at sa iyong mga magulang na sina Kuya Rolly at Nanay Minda Kawelan. Hindi kaya iwan. Alright, ang ating panahon ngayon ay hindi maganda mga kapatid. Usong-uso ngayon ang mga sakit. Gaya po sa amin ngayon ay biktima na po yung aking dalawang apo, ha, praise God. At nahawa na rin po yung ating pong aking anak, ang bunsong anak na si Christman, ha, praise God. Kumakalat-kalat-kalat na, ha, praise the Lord, hallelujah. Ang mga sakit at karamdaman, purihin ng Diyos. Kaya doon sa mga kapatid natin na lumalabas sa kanilang mga tahanan, mangyari lang po na uminom po tayo ng vitamins para po mapaglabanan ang mga sakit na kumakalat ngayong mga panahong ito ng tag-ulan, ha, praise God. Lalo na yung mga anak ninyo ng mga nagsisipag-aral, mga kapatid, ha. Alright, binabati natin, ha. Shoutout tayo kay Pastor Oral Roberts Abeliano ng US of A. Good evening sa iyo, Pastor Oral. Kumusta na po ang ating kapatid at kapwa lingkod ng Diyos, Pastor Oral Roberts Abeliano ng US of A. Alright, tungo na po tayo sa ating pong paksang pag-uusapan ang pagtitiwala sa ating Panginoong Hesus. Ano po ba ang ibig sabihin na tayo ay magtiwala sa ating Panginoong Hesus? Okay, kung kayo po'y nakahanda na, huwag kalilimutang ibahagi po ang ating gawain. Apat pa lamang po yung nag-share. Praise God, meron tayong 17 viewers ngayon. Purihin ang Diyos. So, kung nais nating mapaglingkuran ang Panginoon Diyos, ito na po yung opportunity, pagkakataon na inyong mapaglilingkuran ng Panginoon sa pamamagitan po ng pagbabahagi natin ng ating gawain. Huwag din pong kalimutan makipag-engage sa ating usapan, mga kapatid. Just comment down below your insight, your idea, yung mga saloobin po ninyo, praise God, upang sa gayon ay maging kumbaga ang talakayan natin ay maging mabunga, mga kapatid, ano po, praise God. So ito pong kataga at salitang magtiwala o pagtitiwala sa ating Panginoong Hesus ay meron pong magkalakip na o meron po itong magkakalakip na kahulugan. At isa sa ibig sabihin ng pananalitang ito ay pananampalataya at pagtitiwala kay Hesus para sa ating kaligtasan. Mga kapatid, ano po? Sabi nga po sa John chapter 3 verse 16, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have an everlasting life. Ibig sabihin, pinaniniwalaan natin siya bilang Diyos. Yun po, mga kapatid, bilang Diyos na nagkatawang tao at sumasampalataya tayo sa Kanya bilang tagapagligtas na namatay dahil sa ating mga kasalanan at muling nabuhay sa ikatlong araw. At iyamang alam natin o hindi natin kayang iligtas ang ating sarili mula sa kasalanan at sa kamatayan, ginawa ito ng ating Panginoong Hesus. At iyan ay dapat po nating pagtiwalaan. Yan po ang ibig sabihin, isa sa ibig sabihin ng pagtitiwala sa ating Panginoon, na siya ang gumawa, sabi nga ng Roma, no, sa Roma 3 kabanatang 10, babasahin po natin, mga kapatid. Ano po ang sinasabi rito? Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama.
Okay, pakinggan po ninyo lahat tinutukoy dito lahat. Wala hong exemption. Lahat po kasama rito sa sinasabi ng aklat ng Roma. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Parang bukas na libingan ng kanilang lalamunan, panalatian nila'y pawang panlilinlang, ang labi nila'y may kamandag ng ahas. Puno ng pagmumura at masasamang salita ang kanilang bibig. Sila'y tumatakbo upang bumatay ng kapwa, parang dinaaraanan ng salot ang kanilang madaanan. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Hindi sila marunong matakot sa Diyos. Alam natin na anumang sinasabi ng kautusan ay sinasabi sa mga nasasakop nito upang walang maidahilan ng sinuman, at dahil dito'y mananagot ang lahat sa Diyos. Walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, dahil ang gawain ng kautusan ay ang ipamukha sa tao na siya'y nagkasala. Ang pagpapawalang sala, praise God, sinasabi rito mga kapatid, lahat ay nagkasala. So napakalinaw niyan kapatid. Hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili mula sa kasalanan. Kaya nga, sinasabi rito, nagtitiwala tayo sa ating Panginoon na tayo ay Kanyang ililigtas. Yes, praise God, yun ang ating pinagtitiwalaan, na ang ating Panginoong Hesus ang siyang dahilan, mga kapatid. Kaya po tayo ay maliligtas, kasi sinasabi po rito, mga kapatid, mababasa po natin dito mula po sa aklat ng 1 Kabanatang 11, praise the Lord, at talata po ay sa 25, ganito ang mababasa po natin. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay." Praise the Lord. So sapagkat hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan at mabubuhay magpakailanman sa presensya ng Diyos, malibang tayo ay magtiwala kay Jesus bilang tagapagligtas at tanggapin ang kanyang katuwiran. Amen po ba mga kapatid? Kaya nga, sinasabi po rito sa Efeso 1, talata po ay 7, ganito ang mababasa po natin. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo, at sa gayon ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganoon kadakila ang kanyang kagandahang loob. Yan. Kaya bilang bunga ng kaligtasan, mga kapatid, pakinggan po ninyo, ang pagtitiwala kay Jesus ay nangangahulugang pagtatalaga ng ating buong pagkatao sa Kanya. Yan po ang ibig sabihin ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Ito'y naging bunga ng pagliligtas na ginawa niya sa buhay ng bawat isa na maniniwala, mananampalataya at magtitiwala sa Kanya. Ang kanyang buhay ay yung kanyang buong pagkatao ay kanya pong itatalaga. Yes. At sa pagtatalaga ng ating buhay sa Kanya, tayo ngayon ay nagiging tagasunod ni Kristo. Sa sandaling tayo ay maipanganak na muli, sa sandaling tayo ay pinatawad, tinanggap natin ang kaligtasan sa ating mga buhay, mga kapatid, maliwanag na magiging tagasunod po tayo. Kaya't bilang tagasunod niya, tayo ay nagtitiwala ng buo sa Kanya. Yes, hindi lamang sa Kanya, mga kapatid, kundi nagtitiwala rin tayo sa Kanyang mga salita. Yan po ang dapat po nating maunawaan. Pag sinabi mong ikaw ay nagtiwala kay Jesus,
nangangahulugang ikaw ay iniligtas niya. Tinanggap mo yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. At matapos mo ito'y tanggapin, ngayon naman, mangangahulugang ito na itatalaga mo na ang iyong buong pagkatao. Naiintindihan niyo ba mga kapatid? Praise God! At sa pagtatalaga mo ng buong pagkatao kay Kristo, magiging tunay ka na ngang tagasunod sa ating Panginoon at maging sa kanyang mga salita. Kaya maliwanag na ang pagtitiwala kay Jesus ay nangangahulugang tinatanggap at pinagtitiwalaan natin na totoo ang kanyang mga salita. Yes. Amen ba mga kapatid? Walang pag-aalinlangan na yung kanyang mga salita, itong ating pong binubulay araw-araw ay tunay at totoo. Praise God. 'Di ba? Kaya nga sinabi ng ating Panginoon sa mga Hudyong sumasampalataya sa kanya. Anong sabi niya? Kung kayo'y mananatili sa aking salita. Pakinggan ninyo. Sabi ron sa John chapter 8 verse 31 to 32, kung kayo'y mananatili sa aking salita, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. At inyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Anong sabi? Pag ikaw ay nanatili sa kanyang salita, alam nyo ba yung ibig sabihin ng manatili o mananatili? Mga kapatid, alam nyo yung salitang mananatili rito, ibig sabihin ng mananatili dito, mga kapatid, ay mananahan ka, titira ka. To dwell. Mananahan, titira ka sa kanyang mga salita. Doon ka na lulugar. Hindi ka na aalis doon. Doon ka na doon ka na mananahan, mga kapatid. At para masabing ikaw ay kanyang alagad, parang ikaw ay isang kapamilya na, magiging kapuso ka na ng kanyang mga salita. Praise God! At dahil doon, sinasabi rito, doon mo malalaman ang katotohanan. At pag nalaman mo ang katotohanan, ito ang magpapalaya sa inyo. Not the truth itself, but knowing of the truth. So higit na lalago, uunlad ang ating pagtitiwala at pagkakilala sa Kanya habang nakikilala at sinusunod natin si Kristo at habang patuloy nating tinatamasa ang kalayaan sa Kanya. Amen po ba mga kapatid? Praise God! At kaugnay nito, tunay na mapagkakatiwalaan natin ang Kanyang mga pangako buhat sa Kanyang salita. Nang sabihin nga niya na lumapit tayo sa Kanya upang magkaroon tayo ng kapahingahan, di ba? Ano ang sabi roon? Sa Mateo 11:28 hanggang 30. Praise God! Na dapat po nating pagtiwalaan ang Kanyang mga salita. Anong sabi? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubang na bibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso at makatatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaang ang aking pasan. So ano po yung pamatok na binabanggit dito? Ang pamatok ay isang pamingkaw na kahoy na inilalagay sa leeg ng dalawang tagahilang hayop. Yung po yung yoke, inilalagay sa batok, kapatid. Magkasabay nila itong hihilahin kaya't nagiging madali at magaang ang mabigat na karga. Yan ang ibig sabihin mga kapatid, no?
Kapag ikaw ay lumapit sa ating Panginoon, tinanggap mo ang kanyang paanyaya, magiging magaang na ang lahat para sa iyo. Bakit? May kasama ka ng magbubuhat at hihila ng lahat ng kabigatan. Hindi ipinangako ng Diyos na mawawalan tayo ng kabigatan, kundi sinasabi rito, mayroon tayong magiging katuwang. Nung sinabi ni Jesus ang mga pangungusap na ito, mga kapatid, yung mga magsasaka ng mga panahong iyon ay madalas na ipinapares yung kanilang mas bata at wala pang karanasan, ngunit malalakas na hayop doon po sa mga nakatatanda nilang hayop na mahina na. Pinaparisan nila ng bata, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Sa mga matatanda na, mahina na, pero sanay ng mga hayop. So yung mga nakababata ay natututo sa karanasan ng nakatatanda. At ang nakatatanda naman ay nakikinabang sa lakas ng nakababata na nakatutulong sa pagdadala ng kanilang mga karga. Yun po, mga kapatid. Praise God. Kaya yung kapahingahan ay isang paraan din ng pagpapahayag ng pagtitiwala. Ang ibig sabihin nito ay pagsandig kay Jesus. Yes, pagsandig kay Jesus at sa kanyang lakas at pagkatuto sa kanya. Matuto tayo sa kanya. Kabahagi natin siya sa pasanin sa ating paglalakbay. Kapatid, ngayong umaga, ikaw ba'y naglalakbay sa buhay Kristiyano ng nag-iisa at walang kasama? Marahil yan ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay nabibigatan ka. Hanggang ngayon ay para bagang ikay nanlulupaypay at napapagod. Marahil nag-iisa ka. Wala kang katuwang, wala kang kasama. Kaya tanggapin mo yung paanyaya sa iyo na ikay lumapit sa kanya. Praise God. Upang makasumpong ka ng kapahingahan sa iyong buhay, kapatid. Amen ba? Palakpakan muna natin si Lord. Batiin muna natin ang ating kapatid, Architect Leo Rosas and Sister Nene Lourdes Rosas ng Pag-ibig Talon 4, Las Piñas. Good morning po sa inyong mag-asawa. At sa aking kabit village at si Sister Frances Painsan. Good morning, Sister Franz. At kina Lambuching at kina Bernice at Prisian. At binabati rin natin at shoutout din kay Brother Israel. Praise God. At ganoon din po sa ating kapatid na si Lian Pangilinan. Mula po saan nakikinig si Sister Lian Pangilinan? Paki-comment lang po kung saan po kayo nakikinig upang malaman namin kung saan pong lugar po kayo nanonood at nakikinig ng ating programa, at welcome po sa programa ng Sa Diyos Walang Imposible. Pagpalain po ang inyong buong sambahayan. Isang mabiyat mapagpalang umaga rin kay Sister Lynn Kalinawan at kay Sam Andre Primero. Hallelujah. At sa ating kapatid mula po sa Dasmariñas, Cavite. Praise God, Sister Annalisa Moreno de los Reyes at sa iyong mga anak na sina TJ, Nico at Reyana. Alright, malinaw mga kapatid. Sinasabi rito, yung pong ating pagpapahayag, yung pong pagtitiwala ay nangangahulugan ng pagsandig kay Jesus. No? Sa kanyang lakas at pagkatuto natin sa kanya, ibig sabihin, nagiging kabahagi natin siya sa ating pong paglalakbay. Sister Lily pala po ito. Okay, Sister Lily, nga pala, nahak nga pala yung iyong account. Good morning, Sister Lily, at gayon din kay Brother Albic, Praise God. Good morning sa inyong mag-asawa at sa inyong mga anak, Praise God. At gayon na rin sa inyong mga apo, Sister Lily Pangilinan nga pala yun. Alright, purihin ang Diyos. Okay, so ibig sabihin mga kapatid, no, kapag tayo'y napapagod at nabibigatan sa ating mga dalahin, lumalapit tayo sa Kanya upang makasumpong tayo ng kapahingahan ng ating mga kaluluwa at mga pagal nating isipan at mga puso. At sa ganitong paraan, kapatid,
ay naipapakita natin na tayo ay nagtitiwala kay Jesus sa pamamagitan ng pagpapaubaya sa Kanya ng lahat-lahat sa ating buhay. Kapatid, naipaubaya mo na ba ang lahat-lahat sa ating Panginoong Jesus? Ha? Lalo na kapag ikaw ay napapagod at nahihirapang lubha? Ha? Iyo bang naipagkatiwala na, naipaubaya mo na ba ang iyong buong pagkatao? Ang lahat ng bahagi sa iyong buhay. O baka naman hanggang ngayon pilit mong dinadala, kapatid. Ha? Pilit mong binubuhat ang alam mo nang hindi mo kaya. Alalahanin po natin, ay ba'y napakalinaw ng salita ng Diyos. Kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kapatid, kaya wag mong pilitin buhati ng isang bagay na hindi mo makakaya. Kailangan mo nang magpahinga sa lahat ng mga problemang dinadala mo. Kailangan mong magpahinga sa lahat ng mga kabigatan na pinapasan mo, kapatid. At ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Kristo Jesus ay nag-aanyaya sa iyo na ibigay mo sa Kanya. Anong sabi ng unang Pedro 5:7? Ibigay daw natin ang lahat ng ating mga pasanin sa Kanya sapagkat Siya ang Diyos na sa atin ay nagmamalasakit. Alam mo ba yan, kapatid? Na mula pa ng pasimula, nagmamalasakit na ang Diyos hanggang ngayon, pinagmamalasakitan niya tayo. Sapagkat ang ating Panginoon, Siya ang lugar ng kapahingahan ng pagal nating isipan at katawan. Anong sabi ng Hebreo 4, kapatid? Sabi rito sa Hebreo 4, purihin ang Diyos. Umpisa natin sa talatang 1. Pakinggan ninyo. Kaya nga, habang nananatili ang pangako ng Diyos, nananatili, hindi niya binabawi, mga kapatid, andyan pa rin ang kanyang pangako. Whether you like it or not, whether you accept it or not, nandyan ang pangako ng Diyos na tayo'y makapapasok at makapagpapahinga sa piling niya. Mag-ingat kayo't baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito, sapagkat tulad nila ay napakinggan din natin ng magandang balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. Glory to God. Tayong mga sumasampalataya ang nakatanggap ng kapahingahang ipinangako. Ito'y ayon sa kanyang sinabi, sa galit ko'y aking sinumpa, hindi sila makapapasok at hindi makapagpapahinga sa aking piling. Sinabi niya ito kahit tapos na niya ang kanyang mga gagawin mula ng likhain ng sanlibutan. Sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ang tungkol sa ikapitong araw. At sa ikapitong araw nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha at muli pang sinabi, hindi sila makapapasok at makapagpapahinga sa aking piling. Ang mga unang nakarinig ng magandang balita ay hindi nakapasok at nakapagpahinga dahil hindi sila sumampalataya. Ngunit may mga inanyayahan pa ring magpahinga sa piling ng Diyos, kaya't muling nagtakda ang Diyos ng isa pang araw na tinawag niyang ngayon. Pagkalipas ng mahabang panahon, sinabi sa pamamagitan ni David sa kasulatang nabanggit, ngayon kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, iyang inyong puso'y huwag patigasin. Kung ang mga tao noon ay nabigyan ni Josue ng lubos na kapahingahan, hindi na sana ipinangako pa ng Diyos ang tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan. Kung paanong nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, mayroon ding kapahingang nakalaan sa mga taong sumasampalataya sa Diyos. Sapagkat ang sino mang makapasok at makapagpahinga sa piling ng Diyos ay makapagpapahinga rin sa kanyang paggawa, tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paglikha. Oh, hallelujah! Napakagandang pangako ng Diyos.
na dapat po nating pagtiwalaan. Praise the Lord. Hallelujah. Ganun pa man kapatid, alam ng ating Panginoong Hesus ang ating mga kahinaan. At alam niyang nahihirapan tayong magtiwala sa Kanya. Subalit, sa banal na kasulatan ay mayroong paalala sa atin. Diba? Malinaw po. Sabi ng aklat ng Pilipos 4:6-7, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng pananalangin o panalangin at pagsamo na may pasasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong puso't mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Ano pong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin, ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan kapag inilapit natin sa Kanya ang ating mga kabalisahan sa pamamagitan ng panalangin. Hindi binabanggit sa mga talata na ipagkakaloob ng Diyos ang lahat ng ating hinihiling. Ngunit, nangangako ito sa atin ng kapayapaan upang mabantayan natin ang ating puso at isipan. Sa makatwid, ang pagtitiwala kay Jesus ay nangangahulugan ng paglapit sa Kanya at pananampalataya na pwede nating pagtiwalaan ang Kanyang plano sa ating buhay at sa hinaharap. Amen? Ipinapaunawa sa atin na hindi natin dapat pangambahan ang darating na bukas dahil ibinubuhos ni Jesus ang kapayapaan sa atin sa sandaling magtiwala tayo sa Kanya. Hallelujah. Kaya huwag niyong masyadong pabigatin ang inyong isipan sa darating na bukas, sa hinaharap. Kapatid, alam ng Diyos ang mga bagay na yan. Ang kailangan lang, pagtiwalaan natin siya sa Kanyang plano. Di ba napakaganda naman ng plano ng Diyos sa atin? Plano para sa ating ikabubuti, hindi para sa ikapapahamak natin. So kung pagtitiwalaan mo ang Kanyang mga pangako at ang Kanyang mga salita, kapatid, makikita mo kung paano ibubuhos ng Diyos sa iyo ang kapayapaan. Magtiwala ka lang, kapatid. Makikita natin ang ating pagtitiwala kay Jesus ay tumitibay at lumalago dahil sa mga karanasan. Yes. Praise God. Anong sabi ng 2 Korinto? Purihin ng Diyos. Sabi rito sa 2 Korinto, talata po ay 1 Gs, iniligtas niya kami sa malagim na kamatayan at patuloy na ililigtas. Kami umaasa rin na patuloy niya kaming ililigtas. O, kita ninyo mga kapatid, patuloy hindi hihinto ang Diyos. At dahil yan, sa mga karanasang yan, titibay at lalago ang ating pagtitiwala. Mapagtatanturin natin na ang Diyos ay gumagawa sa ating buhay sa pamamagitan ng mga pangit na pangyayari at mabubuting bagay ayon sa Kanyang layunin. Di ba? Sabi nga, all things work together for good. Romans 8:28, nagkakalakip-lakip ang lahat ng mga bagay para sa ikabubuti ng lahat ng sa Kanya ay nagmamahal. O, nakita nyo? Sa lahat ng Kanyang nagmamahal. Na sa Kanya ay nagmamahal. Pangit man yung iyong nararanasan, kapatid, tandaan mo, gagawin niya ng Diyos para sa ikabubuti mo. Yes. Hallelujah. Glory to God. Marami ng ganyang pangyayari sa buhay ng inyong lingkod. Pero nangyari yon para sa ikabubuti ng inyong lingkod. Hallelujah. At gusto rin ng ating Panginoon na mabuhay tayo sa pananampalataya. Yes. Sabi nga ng 2 Korinto 5:7. Anong sabi rito?
sa 5:7 ng ikalawang Korinto. Praise the Lord. Ang wika niya rito, sapagkat namumuhay tayo sa batay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita. The just shall live by faith. Nabubuhay tayo by faith, not by seeing, kapatid. Hindi dun sa mga nakikita po natin. Ha? At sa Galatia 2:20, anong sabi dito sa Galatia 2:20? Inyo bang itinatala at isinusulat ang mga talatang binabanggit ko, mga kapatid? Napaka-importante po na inyo pong sinusulat ito. Sabi dito, hindi na ako nabubuhay ngayon kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay sa katawang lupa, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Kaya kapatid, ngayong umaga, bilang ikaw ay nagtitiwala sa ating Panginoon, nararapat lamang na ang buhay natin ay ipamuhay natin sa pananampalataya. Ipinapahiwatig lamang nito na ang buhay ng isang Kristiyano ay pagsasanay tungkol sa pagtitiwala. Yes. Hallelujah. Kaya nga, ano ang sinabi ni Santiago sa 1:2-4? Mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo naharap sa sari-saring pagsubok. Yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. At inyong hayaan na malubos ang pagtitiis ang gawa nito upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Hallelujah! Praise God! At anong sabi ng ating Panginoon sa John 14:1? Huwag kayong mabagabag o huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. At ipinangako rin niya, no? Sa Mateo 28:20, ipinangako rin niya na mahal niya tayo at lagi niya tayong sasamahan. Yes! Sabi niya, Lo, I am with you always till the end of the world. Hallelujah. Subalit, dahil hindi natin siya nakikita, kaya tayo'y nakadarama minsan ng takot at pag-aalinlangan. Sa mga panahon ng pagsubok at nahihirapan tayong isabuhay ang kaalamang ito. Gayunpaman kapatid, tinuturuan tayo ni Pedro na maaari tayong magtiwala sa kanya kahit hindi natin siya nakikita. Sabi nga niya, mga kapatid, sa kanya kayo'y nagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa sa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Jesucristo. Hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong inibig. Bagamat ngayon ay hindi niyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan. At kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian. Unang Pedro 1:6-8. Ibig sabihin kapatid, ang banal na Espiritu ay nagbibigay sa atin ng kakayahang makita si Jesus sa pamamagitan ng ating puso. Bagamat hindi natin siya nakikita sa pamamagitan ng ating mga mata. Sabi nga ng Efeso 1:18-20, ganitong mababasa po natin. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong isip upang malaman ninyo kung ano ang inyong inaasahan sa kanyang pagkatawag sa inyo. Kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal. At kung ano ang di masukat na kapangyarihang kaloob niya sa atin na mga nananalig sa kanya, ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nag-upo sa kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Yes, praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Kaya nga, ang kawalan natin ng kakayahang makita si Jesus sa pisikal ay lalong nagpapatibay ng ating pagtitiwala sa Kanya. At iyan ang dahilan kung bakit sinasabi ng ating Panginoong Jesus, mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Amen? Praise God. At makikita rin natin sa buhay po ni Pablo na nauunawaan niya kung ano ang ibig sabihin ng pagtitiwala kay Jesus. Ano pong sabi niya? Sa 2 Korinto 4:17-8,
Sabi niya, ang bagyo at panandaliang kapagitaang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. So maliwanag, kapatid, na tinuturuan tayo ng Panginoong Hesus na magtiwala sa Kanya ng buong puso sa lahat ng bagay at sa lahat ng panahon. Amen? Kaya nga sabi niya, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto your own understanding. In all thy ways acknowledge God and He shall direct thy paths. Kaya upang maging matibay ang ating pananampalataya at pagtitiwala, sabi nga ni Isaias, ni Propeta Isaias sa 26:4 o 26:4, magtiwala kayo sa Panginoon magpakailanman, sapagkat ang Panginoong Diyos ay isang batong walang hanggan. At tayo po ay maihahalin tulad sa inilarawan ng salmistang si David tungkol sa pananampalatayang panatag sa bisig at kamay ng Diyos. Kapag natutunan nating magtiwala ng lubos kay Jesus, ang sabi doon, tunay na aking pinayapa at pinatahimik ang aking kaluluwa. Gaya ng batang inihiwalay sa dibdib ng kanyang ina, gaya ng batang inihiwalay ang aking kaluluwa sa loob ko. Oh, hallelujah. So kapatid, ngayon, umaga, naunawaan na po ba ninyo kung ano ang ibig sabihin ng pagtitiwala sa ating Panginoong Jesus? Hallelujah. Dito po sa mga nabanggit kong mga dahilan at kahulugan ng pagtitiwala sa ating Panginoong Jesus, nawa mula sa mga araw at oras na ito, kapatid, ay mailagay natin ang ating buong pagtitiwala. Praise God. Ang ating buong pagkatao, maging sa kanyang mga salita, kapatid, napakahalaga. Yung buong pusong pagtitiwala sa katangian ng ating Panginoong Hesus, sa kanyang kalikasan, sa kanyang kakayahan, at sa lahat ng kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Kapatid, ngayong araw na ito, higit nating kailangan ang buong-buong pagtitiwala sa Kanya. Sa mga nangaganap at nangyayari sa ating kapaligiran, na ang dulot ay puro pangamba at mga alalahanin, kapatid, isa lang ang masusumpungan mong magbibigay sa iyo ng tunay na kapahingahan, tunay na kapanatagan, kaligtasan, walang iba kung hindi ang pagtitiwala ng lubos-lubos sa ating Panginoon. Palakpakan po natin si Lord ngayong umagang ito. Binabati natin ang isang mabigat mapagpalang umaga, madaling araw ngayon dong, Brother Arnel San Juan Alpon ng Saudi Arabia. Good morning sa iyo, kapatid na Arnel Alpon. At isang mabigat mapagpalang umaga naman kay Sister P.U.C. Rabago ng US of A. Good morning, Sister P. At kay Pastor Jesse, Pastor Jess Rabago, isang mabiyaya at mapagpalang gabi dyan sa inyo sa United States of America. At mula naman po sa Bacoor, Cavite, binabati natin si Sir Delia Macalino Balingit. Good morning kapatid. At gayon din kay Sister Lisa Domingo. At sa iyong mga anak, Sister Lisa, kay Bobby, kay Jonathan, at kay Rosel. At ngayong umaga mga kapatid, magtiwala po tayo na sa mga oras na ito, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay magbibigay sa atin ng kasagutan at katugunan sa ating pong mga panalangin sa pamamagitan po ng ating pong mga prayer request. Pwede na po kayo magpadala ng inyong mga prayer request mga kapatid. Hallelujah! Prayer time!
Ganun din po sina Gilbert Bambalan, Susie Belita, Totoy Valdez, Lito Topacio, Juan Carlo Balingit. At gayon din sina Michael Prisha and Hartsack. Ganun din po sina Apple John Magana and family. Sama rin natin Bong and Emmy Magana and family, Vince Magana and M. Manara. At sama rin natin ang kay Sister Lily para sa kanyang incoming laparoscopic surgery. Laparoscopic surgery. Maging matagumpay itong kanyang surgery. Ha? Praise God. At sama rin natin sa panalangin Lydia Enrique Magana, Carmelita Hartsa, Frances Painsan and family, Ginger Robles and family, Maria Teresa Painsan and family, Grace Painsan and family, and Agnes Cañazares and family, at Rachel Painsan Robles and family. At sama rin natin Marilyn Estonacto Poster. Praise God. Sama rin natin sa panalangin ang kaarawan ni Sister Ana Bulangan at kaarawan ni Nico. At sa apo niyan si Juan ngayong araw na ito'y kaarawan. At sama rin natin sa panalangin na bagit ko ng nanay yung operasyon, yung surgery ni Sister Lily. Sama rin natin sa panalangin ang ating mga kapatid kasi na Marilu and Israel Quinto and family, Rosemary and Gilbert de la Cruz and family, Chicky and Edison Zopre Peña and family, Leo and Marian Santos and family, Diana and Gerald Caligdan and family, Max and Meme Tapulaw and family, Salud Rodel Kathleen and Kelsey Kahala. At Arnel and Angie Alpon and family, Lisa Domingo and family, Jun Soribio, Marvin and May Soribio. At ganun din po sina Mario at Marlene Soribio and family, Rowena Morgan, Connor and Rhett Merriman, Eprenia Gerson Abia and family, at si Job, si Jonathan, si Jojo. Ganun din po sina Annabel, Amanda, Arian and Rodel Costales, Mary Jo and Kit Mendoza and family, Dalena and Abardo family, Gonzales family. Sama rin natin sa panalangin Mary Grace Sumido Enriquez and family, Dan Sumido and family, Emmy Diaz and family, Architect Leo and Sister Nene Lourdes Rosas and family, Lloyd Neves and family, Ignacio family, Leve and Ruben Rafael and family. At ganun din po sila Lily and Alvin Pangilinan and family, Lorna Gonzales and family, Fred and Lori Lopez and family. At ganun din po si Sister Flor Poro Reyes and family, Nene sa Pangilan family, Roman Rose Nasipit and family. Sama rin natin sina Mami Chuchi Yuson at Lido, Ma'am Guadalupe Labis and family, Sanggalang and Topacio family. At ganun din po si Ma'am Guadalupe Labis and family, Nana Esther Pagtakan and family, Francis and Ragasa and family, Napen Aris Duran and family, Cecil and Elias Gloria and family, Elena and Eric De Los Santos and family, Lynn and Sam Andre Primero, Ana Bulag and family, Seni and Ray Diaz Castillo and family, Brother Bob Atendido and family, Rudy and Liobi Palomares family. Sama rin natin Shelo Martinez at ganun din po sina Justin Cañazares, Rainier Mark Macob at Edward and Isabel Cañazares, Patricia Gedang, at ganun din po sina Nick Manansala, LA and Ethel Cabezas, Albert Tolentino and June Painsan. Sama rin natin sa panalangin ang ating mga kapatid, ang Balingit family, ganun din po ang Agustin family, MC Betchay. At ganun din po, sama rin natin sa panalangin sina Sister Pe at Pastor Jess Rabago and family. Purihin ang Diyos na buhay. Praise God. At sama rin natin sa panalangin ang ating kapatid, sina Sister LD Bembiahe, Presyo at ang kanilang buong sambayan. Purihin ang Diyos. Hallelujah. At ganun din po, sama rin natin sa ating pong panalangin ang mga kapatid natin na hindi po sila nakapag-comment pero nakikinig at nanonood ngayon. Sama rin natin sila sa ating pong panalangin. Sama rin natin itong mga negosyo, mga kabuhayan ng ating mga kapatid, ang Rosa's Kitchen at TPC LLIC and Works Pest Control, OC Chamson Diagnostic Clinic, MCB Coffee Shop, Gracia Burger, Reblick Internet Service, Kayog GPS and Mobile Device Integrated Services, Criskit Enterprises, Veterans Motor Shop, Jesus Our Wisdom Christian School, at ang Architectural Service ni Architect Leo, Bookkeeping with Sister Lily, at ang Car Rental Service ni Brother Fred and Brother Lloyd, House Rental ni Nanay Letty, Lorian, Lisa Domingo, and Mami Remy Mendoza. Praise God. Sama rin natin sa malapit na kapanganakan sina Cleo Bienviaje, ganun din po sina Judith at LA. Praise God sa kanilang mga nalalapit na kapanganakan at pagdadalang tao. Praise God. Purihin ang Diyos. So, lapit na po tayo mga kapatid at manalig po kayo sa mga kapatid natin na meron pong dinaramdam ngayon. Please lang po, pakipatong lang po ang inyong kamay sa bahagi ng mga katawan na meron po kayong karamdaman. Praise God. At doon naman sa mga biyaya at pagpapala, kapatid, ano man ang inyong mga dokumento, mga wallet, mga ATM, mga kung ano-anong mga pinaglalagyan ninyo ng mga
pananalapi ay patungan din po ninyo ng inyong kamay. Gusto nyo magtagumpay ang inyong mga negosyo, yung mga permit po ninyo, business permit, praise God, yung mga dokumento ninyo regarding your business, patungan din po ninyo ng inyong mga kamay. Hallelujah. Pagtiwala po tayo ng Diyos sa ating Panginoon Diyos. Praise God. Hallelujah. Banal po namin Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat ngayong umaga. Maraming salamat sa mga kapahayagan, sa mga mensaheng aming napakinggan patungkol sa pagtitiwala namin sa iyong anak na si Kristo Jesus na nagbunga ng aming kaligtasan. At dahil kami ay naligtas, Panginoon Diyos, nararapat lamang na ipagkatiwala namin ang aming buong pagkatao sa Kanya. Kailangan namin manalig at sumampalataya at magtiwala maging sa Kanyang mga salita na dapat namin sundin ito, Panginoon Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng pagtitiwala, ang sumunod sa aming Panginoon at maging sa Kanyang mga salita. Kaya naman, sa aming natutunan sa umagang ito, kami ay lubos na nananalig at sumasampalataya at ngayong umaga. Pagtitiwalaan po namin ang mga pangako na nakabatay sa iyong mga salita. Sinabi mo nga, Ama, na kung aming ipapatong ang aming mga kamay sa mga bahagi ng aming katawan na may karamdaman, at anuman ang mapagtungan ng aming mga kamay ay ipo itong lubos na pagpapalaki. Naririto, Panginoon, inamon ko ang iyong mga anak na ipatong nila ang kanilang mga kamay sa bahagi ng katawan kung saan ay mayroon silang karamdaman. At ngayong oras na ito, Panginoon, nakapatong na ang kanilang mga kamay. Habang nakataas ang kabilang nilang kamay, Panginoon, patungo sa langit, ito'y simbolo ng kanilang pusong pagtitiwala, Panginoon Diyos. Kaya ngayong oras na ito, sa mga sandali ito, Panginoon, daloy mo ang iyong kapangyarihan. Hayaan po ninyong maramdaman nila, Panginoon, ang kapangyarihan ng kagalingan mula sa iba't ibang uri ng mga sakit at karamdaman katulad po ng mga COVID-19, ubo, sipon, trangkaso, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, inaangkin po namin ang kagalingan. Maging doon sa mga kapatid namin na pinabuhan ng mga life-threatening sickness and diseases katulad ng cancer sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan, katulad po ng iba't ibang uri ng sakit sa puso na maaaring lumiliit, humihina, may butas, lumalaki, Panginoon, may para ang kanilang mga puso. Sa pangalan mo, Panginoon Diyos, at sa kapangyarihan ng iyong salita, inaangkin po namin, O Diyos, ang kagalingan ngayong umagang ito, Panginoon Diyos. O hallelujah! Maraming salamat po, Ama, sapagkat tunay nga po na ikaw ang Diyos ng himala, ikaw ang aming dakilang manggagamot na maging yung mga na-stroke ngayong umagang ito, Panginoon Diyos. O God, sa pangalan ni Jesus, Lord, ipanauli mo ang kanilang dating kalusugan, mabuhay muli ang mga namatay nilang mga ugat at nerves sa kanilang mga katawan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, maging yung mga nagda-dialysis, may mga problema sa kidney, sa creatinine, right now, in the name of Jesus, oh God, we totally declare divine healing and miracle for every sickness and diseases right now, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Oh, hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa ganap na kagalingan. At ang kanilang mga kamay, Panginoon, ay nakapatong sa kanilang mga dokumento, marahil ay dalangin nilang lumago, umunlad ang kanilang mga kabuhayan at kanilang mga negosyo. Pagpalain mo po ito, Panginoon Diyos. Lumago, umunlad ang kanilang mga kabuhayan, ang kanilang mga negosyo, maging matatag ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga kumpanyang pinapasukan, Panginoon. At sinasaway namin, Panginoon, ang espiritu ng sumpa, ng kahirapan,
palakid sa biyaya at pagpapala. Inaangkin namin, Panginoon, ang iyong probisyon sa lahat ng ito. Salamat po ng marami at sa aming mga kapatid na nagsipagdaos ng kanilang kaarawan, kay Sister Ana, kay Nico, kay Juan, Panginoon Diyos. Lord, salamat po ng marami. Piniyayaan niyo po sila ng isang panibagong taon na puno ng kalakasan at kalusugan. Dalangin namin lumawig pa ang kanilang buhay ng mahaba na puno ng kalakasan at kalusugan. Mairaos nila ang kanilang kaarawan, Panginoon, na kasama ang kanilang mga mahal sa buhay na may kagalakan, at nawa o Diyos, mabiyayaan po sila ng maganda pang mga hinaharap sa kanilang mga buhay, na buong puso silang nagtitiwala na ikaw ang Diyos na magpapala ng kanilang kaarawan. Salamat po, Ama. Dakila ka, makapangyarihan ka, Ama. Pagpalain ninyo ang lahat ng mga nakipaglingkod ngayong umagang ito, sila na naglaan ng kanilang sandali at oras sa iyong mga salita. Panginoon Diyos, alam ko po na ang mga bagay na ginagawa namin sa mga oras na ito ay hindi mawawalan ng kabuluhan, kundi ito, pagdating ng panahon, ay aani sila, Panginoon Diyos. Salamat po. Ang lahat ng ito, Diyos, ay aming idinadalangin, at maging yung mga nalalapit na eleksyon namin, Panginoon, at bawat aktibidades ng sa Diyos wala imposible, pinagkakatiwala rin namin sa iyong makapangyarihang kamay, na ito'y pagtatagumpayin ninyo, Panginoon. Ang aming pong bansa na nalalapit na eleksyon, maging mapayapa at maging maayos, Panginoon. O God, we give you back all the glory and all the praises. In Jesus' name we pray. Lahat ng gumaling, lahat ng pinagpala ngayong umagang ito ay magsabi lamang ng Amen, Amen, and Amen. Praise God. Yes, Lord. Alright, mga kapatid, purihin ang Diyos na buhay. Glory, glory to God. Malakas naman po yung audio ko dito, mga kapatid. Pinapakinggan ko yung aking monitor sa aking cellphone. Malakas naman po. Baka po sa iba kasi kaya mahina po, mga kapatid, ay dahil na rin po sa inyong mga internet connection, mga kapatid. Ha? Walang problema sa aking audio dito. Dito po sa aking monitor sa aking cellphone. Alright? Praise God. O, pakinggan po ninyo, mga kapatid. Ha? Ipe-play ko po yung aking monitor. Ilalabas ko yung audio. Ipe-play ko po yung aking monitor. Ilalabas ko yung audio. Ipe-play ko po yung aking monitor. Ilalabas ko yung audio. Ayan. Okay, kaya check po ninyo yung inyong mga internet, baka dahil po sa mga connection, ha. Pinapatay ko po yung aking music kapag magsasalita po ako. Katulad ngayon, nakapatay ang aking music. Okay, shout out kay Sister Marlene Soribio ng TS Cruz Subdivision. Good morning, good morning, good morning. Hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay. Alam nyo, problema kasi yan, minsan kasi talaga po sa mga internet po natin, mga kapatid. Hindi ho pare-parehas kasi yung mga signal po natin, mga kapatid, ha. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang Diyos. Bueno, nakaraos na naman po tayo ng isang oras ng ating pong pag-aaral at pakikinig ng mga salita ng Diyos. Sa araw na ito, muli natin napaglingkuran ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya naman, mga kapatid, doon sa mga labis na patuloy na napagpapala ng ating gawain at nais po ninyong magbahagi ng inyong mga handog at kaloob para po sa mga lingkod ng Diyos,
At sa ating gawain, mangyari po lamang na pwede nyo ipadala ito sa ating GCash account. Praise God. At doon po sa ating mga kapatid na nais pong magkaroon ng gawain sa kanilang mga tahanan, gusto nyo magkaroon ng devotion po sa inyong mga tahanan, makipag-alala po kayo sa mga nanay po natin. Pwede po silang maglagay ng mga devotion sa inyong mga tahanan. Once a month po, ginagawa po ang mga ito, mga kapatid. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Okay? So, dahil nakaabot na po tayo sa ating pong pagtatapos, mga kapatid, muli ang inyong lingkod ay pansamantala pong magpapaalam, mga kapatid, sa pangunguna po ng ating Panginoon sa Kristo sa pamamahala po ni Pastor Nene Principe at sa kapwa ko lingkod, Pastor Tony Rodeo. Ito pong yung nakasama't nakapiling Pastor Manny A. Dalena. Sa inyo po muli ay nagsasabi, huwag tayong mag-atubiling lumapit ng patuloy sa trono ng mabaging Diyos upang kamtan ang awat sa panahon. Kailangan natin ito sapagkat sa Diyos ay walang imposible. God bless you all, mga kapatid. Stay safe, stay strong. To God be all the glory. Bye-bye na po, mga kapatid. Bye-bye. See you on Friday and Saturday.